Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Ayaw kumantad talaga nito, hindi daw pwede. Ewan ko ba dito sa matandang ito? Ay nako, Pasko na eh, ayaw pa kumanta. Kumanta ka naman! Pulis na bilad. Yan, kumanta ka kasi. Ha? Kumanta ka dyan, nako. Anyway, so kamusta ho kayo? Magiliw po namin mga tagamakinig. Nako, tayo magkakasama na naman sa loob ng isang oras at marami ho tayong pag-uusapan ngayon. At siguro unang-una dyan, traffic! Nako, traffic. Alam mo dito sa amin sa Cainta, my God. Hindi ba? Reklamo. Oh. Marcos Highway, Imelda Avenue, sa May Junction, sa Bay Area at Marikina. Traffic at Pasig. Sa inyo lang ba? Sa inyo din. Mula sa Mindanao, Oo. hanggang pagpasok mo sa Bay EDSA, Oo. traffic na yan. Ano kaya ibig sabihin nun? Lahat ng sasakyan lumabas, nagpagasolina? Ganun ba yun? Dahil may 50% pwede rin. reduction? Pero kasabay na niyan ng lumabas na rin yung mga provincial buses. Okay. Kahit na may truck ban, Oo. pinintulutan na kasi magbiyahe. Okay. Alam mo, nagtatalo-talo utak eh. Okay. Sabi mo nga sa akin eh, hindi kailangan intindihin mo yung ekonomiya. Iniintindi mo rin yung social distancing, yung para sa pag-iingat. Oo. Hindi tuloy malaman ng tao, lalabas ba kami? Hindi. Bakit yung pinalabas sa mga sasakyan ng provincial buses? Di marami nakapila ngayon sa mga terminal. Lumabas ang tao para sumakay, para magbiyahe. Para magbiyahe. Pero kung hindi naman sana pinahintulutan ng biyahe, wala magbibiyahe. Oo. Alam mo, senyor, kasi hindi mo mapipigilan dahil Pasko di ba? Yan na nga. People wanted to go out to buy some gifts. Right. At saka yung to buy para sa, ano ba tawag doon? Pagka Pasko, hindi mo na naman alam siguro to. Medianoche, kasi hindi ka nagsiselebrate eh. New Year ka lang yata nagsiselebrate eh. Medianoche ba, engineer? O Kasi noche? araw-araw kasi. Medianoche. Kasi ang tradisyon ng Pasko sa akin, araw-araw. Araw-araw, ang tradisyon. Araw-araw Pasko sa'yo. Oo. Kaya araw-araw ikaw ay nagpapapasko. O yung papasko ko nasa... Mamahal. Nagbibigay. Yeah. Oy, teka muna. Nabanggit mo yan ha, related dito sasabihin ko. Meron sinasabi itong UP Octa Research Group ha. Makati at Quezon City, nananatiling virus hotspots. Nananatiling virus hotspots. Na kailangan, ang recommendation nila kung maaari sana, magpatupad ng localized lockdowns. Localized naman ito, hindi yung buong Makati. Localized, ha? Oo. Kung saan mataas siguro yung mga cases. Lugar. Mga barangay-barangay na yan. Yes, mungkahi ng UP Octa Research Group yan. Yan. So, siyempre, isa pa pag-uusapan natin ngayong hapon ay itong budget, senyor. Siyempre, hindi tayo gagalaw. Pera yan. Pilipinas, hindi gagalaw. Pera yan. Pag walang pondo. Oo. Pera. Ay, balita kanina, by December 28, mukhang pipirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte yung 2021 budget, 4.5 trillion pesos. Kaya maganda dyan, related to that, maya-maya ay makakausap naman natin si Secretary Wendell Abisado. Hindi na babawasan ng Pangulo yan? Ng budget Hindi na secretary. babawasan, hindi na rin dadagdagan? Depende, di pa natin alam eh. Kasi kung sakasakaling ibibito niya, line items na lang yan, no? Ayan. But definitely, yung dagdag wala sa kamay niya yon. Kasi yun ay hingi niya, hindi na pwedeng dagdagan yun. Kung baga, i-realign mo na lang. Re-realign na lang. Oo, ila-line items mo na, i-realign mo yung ibang budget or ibibito mo. Diba? Pero para dagdagan at bawasan, hindi na. Kasi in-approve na ito in both houses of Congress. Ayun. Wala pa hindi pa napipirma yung budget na yan, pero panay nang release natin ng pera. Ha? Panay nang release ng DBM ng pera, di ba? Ba? Nag-release ng pera. Hindi, 2020 budget yun, di ba? Pero 2021 budget yan. May natira nga eh. May natira nga Sa 2021 budget, budget pa lang yan sa 2021. Pero ngayon, nagre-release na tayo ng pera. Ang budget. Kasi yun, natira, yung budget ng 2020 daw na hindi nagamit, pwede mo pang gamitin ngayon. Ayan. Binigyan ng permiso. Hinahabol ngayon, ano? Hinahabol pa? Uy, malaki to, senyor, 110 billion ito. 110, ha? Ayun. 110 billion. Ayan. Ayan. Kaya tama na, pinag-uusapan natin, ang budget.
Oo. Pinag-uusapan natin Andiyan ang pagkiraan. budget secretary? Yes, Oh, of course. tama, And for the first time in tama. our program, Oo, senyor, tama, tayo nagpapasalamat at Oo. napanyayahan tayo ng ating kaibigan, Oo. si Secretary Wendell Avisado ng Department of Budget and Management. Yan. Ayan, Pero Mr. yan. Secretary, magandang hapon po. Secretary, magandang hapon po. Magandang hapon mo. Magandang hapon po, Senior Ray. Magandang Oo, hapon oo. sa lahat ng inyong mga suking taga-subaybay. Ayan. Salamat, Secretary. Thank you Secretary, for salamat joining po. us in the program dito sa Ay, Teka opo. Teka, DWIC 882 po. Number one, Opo. Secretary, Opo. meron hong ulat sa palasyo. You would like to clarify this. December 28 po ba ang approval ng budget for 2021? Opo, yun po yung signing po. Signing, yes. Naka-schedule na po ang signing yan ngayong December 28 po dito sa Davao City po. Sa Davao City. So ibig sabihin nito, wala nang mga balita kinatatakutan na ibibito pa ni presidente to, may mga changes sa mga line items, etc. Wala na pong changes pagka ganun. Ay meron din pong mga hakbang na gagawin. Hindi ko pa lang po alam dahil po nasa tanggapan na po ng Office of the Executive Secretary Mhm. ang enrolled bill at kasalukuyang nire-review nila at ang katapos-tapusan po yan, yun na nga pong i-recommend na approval na 2021 budget na pipirmahan ng Pangulo ngayong December 28 po. Yes, oho. So, Mr. Secretary, which agency gets the biggest chunk of the budget? For 2020? As usual po, ang Department of Education po, Mhm. sunod-sunod lang po diyan, the Department of Health, the Mhm. PWH, the Mhm. OTR, the SWT, Mhm. Department of Agriculture, DTI, military, yung Armed Forces, DILG. Aha, aha. So talagang ito yung mga frontline agencies ang talagang Opo. they got the top budget bago ko ilipat Opo. kay Ray kay kasamang Ray. Mr. Secretary, na-notice lang namin dito sa recommendation ng Department of Budget and Management during the deliberations in both houses, mukha may mga tapyas lahat, karamihan po ng mga sa budget ng mga agencies. Is it because pinalaki po natin ang budget para dito sa pandemic COVID-19? Ang totohanan po niyan, yung initial na kinalaga namin na alokasyon ng bawat ahensya ng pamahalaan ay base po yan dun sa budget hearings na ginawa namin alinsunod sa pulisiya ng executive branch. So yung pong mga bawat ahensya ng pamahalaan ay gina-justify po nila yung kanyang pinopropose na budget. Mhm. At sa ngayon naman, doon sa laki ng budget ceiling na ibinigay sa amin ng Department of Finance, ay pinagkakasya po namin yan. But that does not mean to say na wala po magagawa ang Kongreso dyan dahil yung power of the purse nasa kanila naman po. So, Yes. nang nangyayari yan, once na nasa binta po namin yung National Expenditure Program sa Kongreso, sila naman po yung nag-a-adjust po. Kaya Okay. makikita po natin, meron pong mga ahensya na nadagdagan pa ang kanilang budget despite the fact na sa National Expenditure Program, ganun nga lang kanilang budget. So ganun po yung aksyon naman na ginagawa ng Kongreso sa kanilang pagre-review at pag-analyze at kuminsan nga yung pag-amend ng mga provision on budgetary allocation sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan po. Opo. Secretary, si Senyor Pacheco po, si Senyor Ray. Opo, Senyor Ray. Opo, gusto ko lang pong malaman ngayon, sa kabuuan po, kasi alam natin naka-focus tayo ngayon dito sa COVID-19 dahil sa pandemic po tayo ngayon. Mga more or less po, magkano na po yung mga pondo sa kabuuan ang nai-release na ho ng DBM para po dito sa programa natin under Bayanihan 1 at saka Bayanihan 2 para po ito sa COVID-19? Yung sa Bayanihan 1 po, natapos na nga po yun. Nagtapos yun noong June 24. So inabot po ng almost 290 billion ang ginastos natin doon. Mhm. No? 300 rather, 300. No? Tapos dito naman sa Bayanihan 2, 140 billion yon. Ang natitira na lamang po ay yung mostly
yung additional capital infusion Mhm. para po sa land bank, sa development bank at saka field guarantee. Mhm. So yun po kulang-kulang 30 billion. As of the latest po, ang na-release na natin out of the 140 ay 103 billion na po. So plus 30 at yung balance ng ibang ahensyang hindi pa rin nakakasabit din ng mga requirements Opo. para po ma-release. Yun na lang po natitira. Kaya naman po tama lang din na dinesisyonan ng Kongreso na i-extend ang validity ng Bayanihan 2 from December 19 to June 30 of 2021. At kalinsabay po dyan, yung extension din po ng 2020 national budget from the end of this month Opo. to the end of December next year. So yun po ang magiging resulta nung pagpasa ng Kongreso ng mga kung tawagin yan enrolled bills na dahil nasa tanggapan na po ng Office of the President po for signing na rin po ng Presidente. Opo. So yung ating pong Bayanihan 1 and 2, yung mga nirelease po nating pera diyan mostly natin po sa Department of Health yan para po masuportahan yung implementation ng program at saka mga proyekto ng ating laban dito sa COVID-19. Tama po ba? Sa ano din, sa iba't ibang ahensya din po ng pamahalaan, sa DSWD, sa Department of Agriculture, sa Department of Public Works, sa tourism industry, Opo. sa Department of Tourism. So, sama-sama po, nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para nga po masagot ang mga pangangailangan dahil na nga po sa epekto nitong pandemyang kinakaharap natin po. I see. Secretary, Sige. nabanggit po ninyo, meron parang inapprove na rin ng Kongreso yung extension ng paggamit ng 2020 national budget till the end of December next year. So magkano Opo. bang natira for 2020 at ano po yung mga natira pa hong projects? Yung mga natitirang, hindi ko po malaman lang kasi bawat ahensya po ng pamahalaan ang nag-i-implement po. Okay. Kami hanggang sa budget allocation lamang kami at Opo. releases ng funds. Pero yung actual po na implementation, nasa level po ng iba't ibang ahensya ng Aha. pamahalaan yan. Aha. So balit nakakatyak po ako na hindi po kakayanin na matapos ang validity ng 2020 national budget sa katapusan ng buwan na ito dahil po alam naman natin na naantala nga po lahat ang implementasyon ng iba't ibang proyekto natin dahil nga po sa pandemic. Kaya naman po di ho ba nag-lockdown, tapos nagtago na tayong lahat. Hindi nang makapagtrabaho, hindi nang makapag-umpisa ng mga proyekto. So, yun po ang kinalabasan. Kaya naman po, tama lang din po na at yan po, sinuportahan namin na ma-extend po ang lifespan ng 2020 national budget hanggang sa katapusan ng Disyembre ng taong darating po. Yes. I But see. Secretary, so slowly po ang the government was slowly opening up the economy towards the end of the year and hopefully next year at meron na ho tayong bakuna. Now, we have set aside 4.5 trillion na maaari pong lalagdaan na po ito ni Presidente by December 28. Kakayanin po ba ito ng mga collecting agencies, Secretary? Ano po bang napag-uusapan ng ating mga economic managers? Kaya po ba itong kolektahin ng Bureau of Customs, Bureau of Finance, Department of Treasury, etc.? So, kaya po ba ito o kaya BIR? 4.5 trillion. Sa totoo lang po, hindi lang na naman din tayo ang naapektuhan, lahat ng bansa sa buong mundo. Apo. At talaga naman pong bumaba yung koleksyon natin. Subalit dahan-dahan na pong bumabalik ang sigla naman ng ekonomiya. At ito nga, ang Bureau of Customs at saka Bureau of Internal Revenue, sila po talaga yung pangunahing ahensya ng pamahalaan na siyang kumukolekta ng iba't ibang revenues natin. At awan ng Diyos po, year-to-date natin, bagamat malaki ang deficit na record,
dahil nga dito sa paghina ng ekonomiya at ng koleksyon ng ating rentas internas at saka ng Bureau of Customs. Subalit sa kabuuan base doon sa aming revised na revenue projection to be collected ay naabot naman po ng ating Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue. Kaya lang po, mas mababa din po ikumpara mo sa nakolekta nila last year. Yes. Dahil nga po dito sa pandemya. So balit next year po, sigurado po na matutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng ating mga taong bayan. At yan nga po ay sa kadahilanan na obligasyon ng gobyerno at kaya naman po ang economic managers natin ang yung tinatawag na Development Budget Coordination or Coordinating Committee which I chair. Nagtutulungan po ang Bangko Sentral, ang Department of Finance, ang National Economic and Development Authority at ang Department of Budget and Management po para siguraduhin na yung ating budget na 4.056 trillion pesos sa susunod na taon ay kakayanin pong tustusan ng ating pamahalaan po. Lalo pa yung pagbibili ng bakuna dahil alinsunod sa budget natin sa susunod na taon ay liban doon sa initial na 2.5 billion na initial na pambili ng bakuna at dito sa standby fund na 10 billion under Bayanihan 2 ay meron pong idinagdag ang Kongreso na 70 billion although under unprogrammed funds yan. Ibig sabihin wala yung pera pa doon sa budget ng susunod na taon. Subalit nagbibigay na po sa pamamagitan ng paglalagay ng pondo na yan under ang program funds ng otoridad ang Kongreso na hanapin ng pamahalaan ang magiging source of funds niyan. At meron na nga po tayong nakita at sinabi na ng paulit-ulit ni Kalihim Sunny Dominguez ng Department of Finance na may pagkukunan po tayo ng hanggang 70 billion pesos na pambili niyan sa pamamagitan ng either bilateral or multilateral sources or even sa paghihiram natin ng pera sa Asian Development Bank at sa World Bank at siguraduhin po na ang herd community na between 70 to 80 million of the total population of the Philippines ay mababakunahan po natin ng libre po. Okay, so ibig sabihin, Secretary, yung binanggit nyo lang kanina, ang assurance, yung isang 2.5 billion para sa bakuna plus 10 billion, yun po yung sigurado para po. Opo, nandyan po yan. No? Andyan yan. Opo, nandyan po yan. Pero Opo. kung saka-saka. Sige po. Opo, tsaka nagpulong po kami kagabi with the President at yung vaccine SAR natin, si Secretary Charlie Galvez, nandun din po si Secretary Duque ng DOH, si Secretary Anyo ng DILG, at si Secretary Delphin Lorenzana ng Defense, Senator Bongo. At doon po siniguro ng Pangulo na sangayon nga po sa ulat at assurance ng Department of Finance at Department of Budget and Management ay kakayanin po natin bilihin. I see. Lahat ng vaccine na kakailanganan natin para sa ating mga kababayan po. Sana naman po. At sana yung budget natin for next year, kung kaya ng collecting agencies natin, hindi tayo mangungutang. Walang local utang. Sana lang gano'n. Secretary. Malaki na utang natin. Malaki na utang natin, Secretary. Ang ano naman po, ang kagandahan sa atin po, nasa median lang po tayo. Ibig sabihin po, hindi tayo lumalampas doon sa kakayanin nating utangin kaysa kung umutang tayo ng utang na hindi naman natin kayang bayaran. Ayun. Yun po ang maganda sa pamamahala natin ng ating pundo ng bayan at yung pamamahala natin sa takbo ng ating ekonomiya dahil sinusuguro po natin na kahit na may pandemya, nirerespeto pa rin tayo ng iba't ibang bansa
na kung kinakailangan umutang tayo, pauutangin nila tayo dahil maayos naman ang takbo ng ating ekonomiya at yung pamamahala nga natin sa kaban ng bayan. Ayun. Okay, so medyo malayo sa budget, Secretary Wendell, no? Kamusta po ang Pangulo? How is he going to celebrate Christmas? Si Presidente. Taga Davao po kasi siya, kaya dito po siya sa Davao magse-celebrate ng Christmas at saka New Year. And then malamang baka January 3 babalik na rin siya ng Manila. Depende lang po sa kanyang schedule. I see. Subalit January 4 naman ang balikan uli ng trabaho, unang araw ng mapagawa sa susunod na taon. Ayun. Kaya sa hanggang matapos ang taong ito, nandito lang po ang Pangulo sa lungsod ng Davao po. Sabi ni Atty. Joel Ferrer, napakasarap daw ho ng durian ninyo. Maraming salamat. Thank you very much. Ayun po. Nagparinig ka pa ng durian kay Secretary. Thank you po. Nag-text sa akin yung isang kaibigan namin niya. Anytime. Okay, Secretary, po. salamat po. Opo. Secretary. Maraming salamat, Senior Ray. Maraming salamat, Mon. Salamat din po, Sec. At mabuhay po ang DWIZ. Mabuhay din po, salamat. Sec. Thank you very much and Opo. Merry Christmas. Ayan, Okay. si Budget Opo, Secretary. Merry Christmas din po. Thank you. Salamat. Mga kaibigan, si Secretary Wendell Abisado ng Department of Budget and Management. Okay, magbabalik po kami ni Mon Ilagan sa pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala dito pa rin po sa palatuntunang Teka Teka sa DWIZ. Philippine Standard Time, 1 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Welcome back! Nasa ikalawang. Diyos ko, senyor, oh. Alas 5:13 na. 17 Pasalamat minutes na ka. lang. May nagtira pang oras sa'yo. Oo nga. Ikaw talaga. Minsan nga, 15 minutos na lang. Napakarami mong commercial kasi. Engineer. Anyway, so welcome to the program. Sa ikalawang bahagi po ng Teka Teka ngayong araw na ito ng Martes, days December 22, senyor. 22 na. 3 days before Christmas. Ayan na. Senyor, 3 araw na wala ka pa regalo sa akin, ha? Uy, araw-araw nagbibigay ako ng regalo. Ha? Araw-araw. Sabi ko nga Hindi sa'yo, sa akin. Ako, wala akong particular na ano. Hindi Basta sa akin. Hindi sa akin. Wala ka pa binibigay sa akin, tsaka kay engineer eh. Sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo, wala akong Wala to date. naman dyan. Wala akong date. Wala akong date. Hindi Wala ako to naman dyan. Teka muna, baka kung saan tayo mapunta, baka maniwala yung mga tao, nagbibiro lang po. Happy wedding anniversary sa ating kaibigan si Atty. Joel Ferrer and Atty. Ruby Ferrer. Ayan. Oo, talagang bilib ako dito sa ang ganda ng chemistry nitong mag-asawang ito. Ilang taon Happy yan? birthday sa inyong dalawa. Pag ilang taon na? Naku, hindi ko nakita sa FB. Nakita lang nung ano eh. Ilang taon? Ha? Ilang taon magsasama, talagang doon mo makikita ang tamis ng pagmamahala nila. Sa tagal, ha? Oo. Oh. True thick and thin itong dalawang ito and against all odds talaga. Ayan. Sila pa rin. Ayun ang maganda. Oo, di ba? Yan ang Ayan, tunay. Happy wedding anniversary sa aking kaibigan. Ayan. Okay. Senyor. Siyempre. Ano na nangyari ngayon? Saan? Sabi ng rekomendasyon ng mga mayors, metro mayors na wala nang firecrackers. Wala na. Oo. Pero paano kaya yung mga doon, Pyrotechnics. Pyrotechnics, Oo, no? Yung mga... Oo. Boom! Boom! Oo. Kasi doon sa Kikita mo, mga gumagana. Ayun. Hindi. Bawal yan. Yan, bawal yan. Ano yan? Plapla. Mga plapla yan, mga whistle bomb, delikado yan. Support naman yun eh. Hindi, nasyempo lang nabasa. Support. Nabasa lang yan. Support nga eh. Oo nga, pero nabasa lang yan. Pero kung hindi, sasabog yan. Delikado yan. Huwag yan. Ewan Hindi ko po ba? pwede yan. Ang Oo. pwede lang yun, pagputok doon sa itaas, makikita mo mga pailaw. Yung gumagal- hindi allowed yan eh. Ang pag-usapan natin yung hindi allowed para Bin ang Laden. Goodbye Philippines. Goodbye Ayan. Philippines. Goodbye na. Plapla. Bawal yan. Yan. 5-star. Yan, 5 star. Bawal yan. Yan. Yung mga gano'n. Yan yung mga firecrackers. na Whistle talaga, bomb. Yan. Oo, mga whistle bomb. Ano ba yun? Yung ano ni Judas. Ano yun? Yung Judas Belt. Judas Belt. Judas Yan, Belt. yan. Oo. Yan ang mga bawal. Yung sinasabi mong Pyrotechnics, Oo. Yun yung isang sindi lang. Tapos sa taas na. Sa taas naman yan. Di ba? Pailaw. Yun ang mga pailaw na Yung ginagamit. mga pailaw. Mga Oo. ginagamit sa mga anniversary, sa mga event. Alamin natin ngayon yan. Tsaka bukod pa dyan, more importantly,
yung image ng Philippine National Police, whether you like it or not, because of what happened dun sa shooting incident. Doon kay Oo, dun sa kay pangalan yung sa Police Sergeant Master Nuesca. Ayan, si Nuesca. Ayun, si Jonel. Jonel Nuesca na pinatay, binaril yung mag-ina, no? Kahit papaano medyo bumabalik na naman yung galit ng mga tao doon sa nare-recall na naman yung mga pero sabi nga parang isolated incident. Isolated ang sabi. Kaso isolated, bakit biglang merong pumalag na pulis din? Sinibak. Sinibak din. Hindi isolated. Hindi ko ganun, pareho sila ng utak. Nakadalawa na. Hindi pa bumabaril yan, nagsasalita pa lang yan. Di pa paano na yan kung buti na lang at walang katapat yan. Hindi, tsaka ang daming kaso Ang dami pa palang kaso ng mga medyo itong na unresolved pa itong si Nuesca, no? Ang question natin dito, did he violate the police protocol? Yan. Kasi remember, he's not in line of duty. Yan. Sunday yun diba? At saka wala siya sa lugar. Nasaan siya? Panikitarlak, andito ka sa Paranaque ka. Hindi, baka naman doon talaga nakatira. Wala namang problema yon. Oo nga, pero hindi yan ang duty, hindi yan ang duty kaya jurisdiction nga, wala siya sa line hindi of yung duty. Jurisdiction niya Okay. Kaya nga sinasabi doon, parang mukhang may violation sa PNP rules na ganito na if you're not in the line of duty, no? Pero kung ikaw naman ay nasa duty, alamin na natin dito sa alamin na natin sa otoridad para malaman natin kung ano talaga ang Sabi dito, he violated the police protocol in using firearms to kill neighbors. Yan. 'Di ba? Admin rules 'yon, violation sa PNP. But sabi niya, they can bring their firearms pa rin kahit na day off yan. Kung meron kang re-respondohin sa mga situation, peace and order problem. Di ba? Kung wala, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi, pwede ka magbitbit, pero hindi mo naman pwedeng gamitin sa di ba? Malaman natin na nasa linya po ng ating komunikasyon si Police Brigadier General Idel Brandy Usana, ang siya pong tagapagsalita ng Philippine National Police. Jen, magandang hapon po. Welcome ulit sa ating palatuntunan. General, welcome ulit sa Teka. Magandang hapon din po sa inyo, sir. At hindi mo pong matagapakinig. Magandang hapon din po. Opo, kayo po yung nasa DWIC Jen sa 882. Teka po. Si Mon Ilagan po tsaka si Ray Pacheco. Si Senyor Ray Pacheco po. Yes, So number 1, meron na ho yatang resolusyon. Nagkasundo na rin po yata ang Metro Manila Mayors. Wala nang firecrackers! General. Crackers na lang, crackers. Pwede crackers, di ba? General? Yes, sir. Opo, wala na pong firecrackers. So, Yes, po sir. ito? Sir, meron ng deployment to. Paano pong arrangement dito sa PNP? So, there will be more deployment para at least masita yung mga kababayan po natin. General. Well, nakita na natin yung positive reaction ng mga local government executives at natutuwa po kami dahil ito po ang indicator na sadya talagang hindi solusyon na mag-celebrate na meron pong mga firecrackers at maramdaman natin ang kasiyahan ng panahon. So, good enough na sa atin naman pong ginagawang inspection doon sa Pukawi, nakikita na rin natin na dapat maging compliant yung mga sellers nitong mga iba-ibang products ng mga firecrackers at fireworks display, no? So, we hope that before the end of the year, ma-plastar na po mabuti kung ano po ang mga requirements as regards yung compliance ng mas marami mga mamamayan. Lalo na dahil pandemic po ngayon, we wouldn't want na because of the celebration, mas natami pa po yung cases ng COVID-19 infections po. Jenny, ano situation sa Bukawi? So open pa rin ho ang mga tindahan, ang mga paputok po dito. The fact na medyo may mga resolution na po ang mga metro mayors na wala ng firecrackers. Paano Hindi po na yan? po. Well, we assume na meron pa rin mga iba-ibang local areas na ang mga residents would rather go to Bukawi para lang bilhin ng ilan sa mga products nila doon. No? Pero in general, dahil na po na pinagpapawal na rin ho ng gobyerno ang mga pagpapaputok, palagay ko naman base na rin po doon sa mga nangyaring mga taon, nag-dwindle na po yung bilang ng mga paputok, nag-dwindle na rin ho yung bilang ng mga fireworks display. So by this time, baka mas halos wala na sigurong
magkakaroon pa ng interest upang bumili dahil pagkamahal-mahal din ito Opo. at magamit para po sa pagsapit ng Christmas at bagong taon po. Yung po mga pyrotechnics po, are they considered firecrackers o pwede po ito na separate Na pwedeng bilhin. na pwedeng bilhin at pwede pong gamitin pagka sa gabi po ng Well, putukan? sa totoo lang po, ang pinagbabawal po talaga yung mga malalakas na mga paputok no? Dahil ito po nakakapinsana at nakakatulot ng kahit kamatayan, casualty sa ating mga mamamayan. Opo. Kung po sa mga pyrotechnics, ito naman po ay organized ng mga mahusay sa pagkakaroon ng mga ganitong klaseng display na itinalulugod din naman ng mga mamamayan. Pero taganang amin po dahil ito po ay nasa napipilang doon po sa pagbabawal sa mga firecrackers at sa mga pyrotechnics, titignan ho natin kung ano yung mga ibinibenta upang isagawa ang maayos na pagkakaroon ng firework display po. Okay. Okay. So, Yeah. depende Okay. rin pala yan. Depende po ba ang kaso, ang sitwasyon na yan? Hindi pa ho ba malinaw pa ho yan? Hindi pa ho malinaw, General, yung issue na yan tungkol sa pyrotechnics at saka yung talaga po paputok na tinatawag natin na... Ang mga firecrackers po talaga, yung mismong nasa street level ng mga pagpapaputok, ang Opo. sadya po talagang ipinagpapawal. Pagamat ito po ay naisakatuparan na rin in the past, ang sadya po namang more or less binibigyan pa ng pagpapalaga dahil ito po ay isang simbolo rin ng pagsapit ng bagong taon. Tinitingnan lang ho kung saan eksakto na ito ay isasagawa. Hindi naman ito sadyang may tuturing ng mga paputok dahil ito po ay display na nga po ito ng mga patimpalak. So makikita ho natin kung ano po yung magiging pamamaraan how to manage ito mga ganitong klaseng fireworks display po. Yung mga luces ba, General, consider ba pyrotechnics yun? Yung mga luces? Yes, sir. In fact, yung mga kahit yung mga ganyan na personal na ginagamit, lalo na yung Watusi at iba pang yung yung Watusi, bawal na nakakalo rin, doon. Opo, yan po yung mga bagay na talagang iniiwasan natin. Meron pa rin hong mga binibenta na ilulusot, and we hope that we be able to enforce the law strictly against this kind of illegal na mga pyrotechnics po. So, pagaganahin nyo rito ang ang tinatawag nating checkpoints mula po sa may Bukawi area going to Metro Manila. Kasi diyan po nagpipilahan right, Pagdating po ng mga bispiras pa ho, bispiras na ng bagong taon, nakahaba ng pila po sa may gilid ng North Expressway patungo sa Bukawi. Totoo po yan, sir. Well, most likely yan dahil pinagbawal na nga po ng Peace and Order Council ng local government here in Metro Manila, na anticipate na po natin na pagpasok nila doon pa lang sa boundary ng Metro Manila at Bulacan, baka doon na po ang magkakaroon ng checkpoint. And subsequently, baka i-check na rin po kung ano po yung mga na-purchase na mga firecracker materials that are already considered as banned in Metro Manila po. General, I noticed lang po, no, medyo umiikot din po tayo, no, along Marcos Highway in some areas, no, mukhang in-strengthen po yata natin ang PNP checkpoints, General. Totoo po yan, sir, dahil let's face it, yung pagdatsa ng mga mamamayan, lalo na sa area of public convergence, sadya pong nagiging problematic para sa gobyerno. Nakikita na ho natin yung unti-unting upsurge ng mga cases ng COVID-19, no, infection. And we do not want na naman itong mga mamamayan will not even care about the implication of transferring yung or contaminating yung ilan sa mga nakakasalubong nila kung sila po ay positive na or yung kung sila man ay hindi pa nahawaan, yung pala yung karat po nila ay carrier na. So ito po yung mga pagkakataon na sadya talagang ang ating mga nasa government, lalo na ang police, ay mahigpitan ang pagdating po sa mga checkpoint. Hindi naman natin pinagbawal outright dahil nag-reopen na po yung economy. Meron po tayong panuntunan na. We just hope na maging disciplined ang mga tao pagdating po sa minimum health standards po. Kasi hugos ang tao ngayon no, General, dyan sa lugar ng Taytay, sa Rizal, dito po sa Metro Manila, sa Divisoria, yan po nakikita natin maraming tao na talagang sugod ng mga tao dyan General, kasi in Quezon City sa Makati, meron pong research ang UP Octa Research Team, no? Ang Quezon City at ang Makati medyo nakikitaan po ng medyo tumataas po ang mga cases dito. Kaya I think naka-deploy din po ba ang mga po natin diyan, ang kapulisan po natin?
in both Lahat areas? po ng sulok ng Metro Manila, meron po talagang mga deployment ngayon. In fact, nag-start po talaga ito ng December 1. Pagpatok na rin lalo nitong Katigalyon, natutuwa kami na nagiging matahimik at matiwasay pa rin at pagsasagawa niya ang ng Katigalyo. Meron pa rin po tayong puspusan na deployment ng SAF. Nagdagdag po kami ng 70 personnel doon po sa Titisoria dahil nga po dito sa mas maraming bilang ng mga mamayan, lalo na yung Christmas rush na sinasabi. Ngayon po papasok na ho yan, no? And then, of course, iba pa pang mga lupalop ng Metro Manila, nakadeploy na po more visibly ang ating mga kapulisan po. Yes. Jen, one last topic bago po namin kayo bitawan. Alam mo namin na busy kayo. Hingi lamang po kami, General, no? General, sana ng update tungkol po dito kay Master Sergeant Jonel Nesca. Ano na po ang nangyari po dito? Ano po ang update? Well, we are anticipating po, may issue na po siya ng commitment order ng court. Base na po sa information na na-file na ho ng prosecutor, which means may probable cause, may strong evidence that indeed proves na talagang si Nesca ay nakapatay ng 2 innocent civilian. At inaasahan namin na yung pag-transfer niya sa Bureau of Jail Management and Technology ang siyang magkakaroon ng proseso sa justice system po natin, no? And then sa administrative case, nabigyan na po ng pansin ito ng Internal Affairs Service within maybe 15 days to at most 30 days, magkakaroon na po ng resolution and subsequently approval from the Chief PNP with regard to the dismissal of Sergeant Nesca from the service po. Kasi mukhang sa statement din po ng Presidente na binitawang kagabi, mukhang galit ho siya rito sa pulis na ito. Totoo po yan. Ngayon po actually, bumisita na rin po si Chief PNP sa burol ng pamilya ng biktima po mismo dito sa pangyayari at i-express niya po ang condolence para po sa pamilya at makakaasa po ng tulong ang miyembro ng pamilya na ito para naman po ma-appease yung kanilang sitwasyon po. Ayun. So in this case po, no, parang and ito na inapag-isipan lang namin, may ibang sektor na parang na-provoke din siguro, dapat din siguro i-disiplinahin yung anak, ano po, yung bata. Parang napoprovoke po yata yung tatay Actually ayaw naming itipin. Nasa paligid ng isang polis, meron pong mga bagay na nakaka-influensya sa kanyang desisyon. Siya po ay isang police officer. Ano't ano man sa isang sitwasyon, dapat siya ay mahinahon, siya ay upright, siya ay hindi gagawa ng marahat na paraan. Ang magtutulot lamang ng hindi magandang direksyon sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. So ito na nga po nangyari kay Nesca, hindi niya po inisip. He could have had that sufficient time para mag-reflect siya kung yung gagawin ba niyang isang tragic incident ay magdudulot sa kanya ng maayos na buhay. And then certainly, hindi po ito nagresulta sa nangyari, no? So, sa usapin na kung ano po yung naging role ng daughter niya, hindi po ito tinitingnan right away ng ating law enforcement dahil bata po yun, no? Ano't ano man, dapat si Nesca ang siyang merong guest position to resolve yung pong problema na kinakaharap niya doon sa kabilang panig. So any moment, General, he will be dismissed from the police service once the commitment order has been talagang na-release na po ito. Yes, sir. Well, of course, as far as the administrative case, separate naman po sa criminal, sadya po itong binigyan pansin na ng Internal Affairs Service and we are really expecting that this case will already be resolved in favor of the victims at magkakaroon na po ng justisya by way of dismissing the police officer. I see. Right? General, nasabay po ata yung kumampi na yung hepe po ng Bato Municipal Police sa Catanduanes. Ngayon po sinibak na rin, General? Ito po ba nagpapakita na kinakailangan tayo magkaroon ng focus dito po sa psychotest para po sa ating mga kapulisan o sa ating mga pulis? Kasi po, actually, sir, meron po tayong i-violate itong chief of police ng Bato na isinahipapawid niya through the social media at meron tayong policy na pag sa mga ganitong sitwasyon, hindi kailangan mag-express ng mga opinion that is disrespectful dun po sa concerned party. Para po kasi sinisisi niya yung biktima, alam nyo,
dapat sa panahon ngayon nagkakalamhati ang mga polis dahil doon sa nangyari sa mga biktima at ikundina kung ano yung ginawa po ng polis. Dahil nasa kanya po ang power, nasa kanya po yung supposed authority para magkaroon ng paggalang sa kanya yung kabilang panig, no? Pero this didn't happen. So yung chief of police should have that prudence na sa pagbigay niya ng opinion, nakasakit siya ng kabilang party. At napapatayo namin po na yung ganitong klaseng pagdisrespeto ang siyang magiging basihan na pabatuhan ng mga pagsisisi o batuhan ng mga kung ano ng paninira, nasasabit tuloy ang Philippine National Police po. Well said, Jen. Maraming salamat po. Thank you for joining us in the program Teka Teka at mag-ingat po kayo. Stay safe and Merry Christmas po from Teka Teka program, WIC. Thank you so much, General. Sir. God bless. God bless. Po. Merry Christmas. Mga kaibigan, si General Edelbrandi Osana, ang ating pong spokesperson ng Philippine National Police. Si General Brandy, no? Oo, General Brandy, kung tawagin natin. Magaling naman. Mahinahon siya at magaling magpaliwanag. General, maraming salamat. Thank you and paalam na tayo, Ray. Paalam na tayo, mga kaibigan. Hanggang bukas po. Yan. Salamat po. Don't worry. Be happy. Si Senyor Pacheco nagsasabi, bye-bye. Bye. Bata mo ko, Senyor. At nabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang balita na serbisyo pa. Siyempre makasama niyo dyan si Edwin Eusebio at si David Oro. Philippine Standard Time, 33 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka, alas 4:30 na.